Itong tungkol naman po dito sa panawagan ni Kiko Barsaga na People Power ngayong October 12, ano po masasabi niyo? Well, I support all legal forms Legal of expression of dissent and petitioning the government for redress of grievances that is enshrined in our Bill of Rights. So, ang para sa akin, go. It's not an illegal assembly. Pupunta ako. Pupunta ka? It's yes. Attorney, magandang hapon po. Magtatanong na po sana kami, Attorney, about po dito sa pagkakatalaga kay Boying Rimulya bilang ombudsman. Ano po masasabi niyo, Attorney? Hindi naman po ako nag-iisa doon sa aking paniniwala ukol dyan. Kung matatandaan nyo, a few weeks ago, nag-press con na po kami dyan nila Attorney Ferdy Topacio. At si Senator Amy Marcos has also expressed her concern kung bakit po maglalagay tayo ng isang politiko sa isang parang very high post in the judicial system. No? Nakakabahala. Siyempre, but sa isang banda, sa kabilang banda, parang gusto mo rin naman bigyan ng pagkakataon kung magiging patas yung kanyang panunungkulan. Ang problema natin dyan is may legal issue naman. I would like to focus on the legal issue, which is nung binago nila yung May 5 na memorandum circular ba yun or order na kinakailangan kapag may final na kaso sa ombudsman, automatic may docket number. Tama? So yung nangyari, may final na case si Mayor Baste Duterte laban po kay Boying Rimulya at nalagyan na ng numero. So ang nakakapagtaka po, yung undocketing, tinanggal yung docket number, no, upang magkaroon siya ng ombudsman's clearance. Naintindihan naman natin yung issue na yun. Gusto ko sana ma-resolve muna nila yun. I'm not saying na mali o tama yung appointment, pero pwede bang i-resolve muna natin yun? And I do hope that the high courts and all the legal minds will contribute to that issue. Naitalaga na nga po, Attorney, maaring na-resolve na siguro nila. Well, yes, pero pwede naman pong iakyat yan sa Supreme Court on the grounds of grave abuse of discretion. Again, tayo naman po, lagi lang nating idaan sa legal na pamamaraan. No? Meron naman clear controversy dito na pwede natin pag-usapan. Para hindi tayo mag-away-away, dalhin po natin sa korte. Tanungin po natin kung tama ba yung merong patakaran sa ombudsman na automatic assignment of the twin docket numbers na tinatawag, pero later on, may binigay sila na yung acting ombudsman, si Vargas, na tinanggal yung rule na yon at in-apply retroactively at tinanggal yung docket number ng kaso ni Baste Duterte laban kay Boying Rimulya. Tama po ba yon? Yun po ang sagutin natin. Attorney, naniniwala kayo sa mga haka-haka ng mga kababayan natin na ngayon naitalaga ng ombudsman si Boying Rimulya, maaari kaya na paimbestigahan nila si Vice President Sara Duterte sa 125 confidential fund na di umano hindi malaman kung paano ginamit ng OBP? Hindi ko naman po haka-haka ito. It is a fact. Sinabi na po ni Ombudsman Rimulya kanina na uunahin nila yung pag-imbestiga sa SALN. Sa SALN, no? Hindi pa niya nababanggit yung CF fund. CI fund, no? So, medyo disheartening kung ang uunahin nila is a political case kaagad, ano? Because that is obviously very politically charged na wala namang nagtatanong dati tungkol sa SALN ni VP, no? Yung kanyang assets and liabilities. Bakit yun ang iimbestigahan? So this is an indication, I think, na talagang
parang, hindi pa natin ginajudge, pero tila baga mapupoliticize yung position. And that's what our concern has always been. Hindi po tayo personal against Ombudsman Boying Remulla. We are trying to preserve the sanctity and the independence of the protector of the people, ang tawag dyan sa ombudsman. So, sana maging impartial siya. Total, nandyan na siya. At kung i-challenge man yung pagkakatalaga sa kanya, matagal pa yan. So, habang nandyan siya, baka naman maaari siya magpatunay ng impartiality. Maliban po kaya kay BP Sara, attorney, sino pa kaya maaaring paimbestigahan ng ombudsman? Si Barsaga, kawawa naman. He's a very, I think he's very passionate and I think he loves his country very much. Maganda ang kanyang representation of the new generation. So, baka unahin yan. Hindi natin alam na ito naman ni haka-haka. May mga nagsasabi rin, baka yung political opponents niya, sila Senator Marcoleta, nagkainitan sila sa Blue Ribbon, si Senator Cayetano. So, we don't know. Lahat naman po ito haka-haka na to, ano? Yes, yes po. Pero, if the pattern continues, dun pupunta yan. And we don't want that, no? Kami po tayo po ay dapat manawagan talaga sa taong bayan at sa ombudsman na sana talagang pangalagaan yung impartiality of the position. Dito naman, attorney, sa pagkakatanggal nga ng head security ng OBP, ano po masasabi niyo? O si Officer Raymond, no? Raymond Dante La Chica ba? Parang I think that's his name, no? Yan. Matalinhaga yung nangyari na yan, no? Kasi it's not because we are saying na may plano sila. Hindi natin alam yan Yes. Haka-haka yan. Opo. But what we're saying is, kung talagang gusto ni Pangulong BBM, na mawala yung overly politicized aspect ngayon ng government, baka naman pwedeng tigilan muna nila si VP Sara. Kasi wala namang ginagawa recently si VP. And ang daming ibang problema. Yung flood control issues haven't been settled, na-suspend na yung Blue Ribbon. So from the perspective ng taong bayan, kakasuspend lang ng hearing na gusto naming tumuloy, biglang tatanggalan nyo ng security si VP Sara, papailan nyo ng kaso or imbestigahan nyo tungkol sa SALIN, parang it is inciting anger again, no, in the people, and nobody wants that, no? Hindi natin gusto ng anger, ng gulo, ng galit. So baka naman pwedeng tigilan muna nila si VP or any political opponent, but hindi po tayo magtrabaho muna ng patas, hindi po ba? So that's my concern. Hindi lang yung si Chief Security Officer ang iniisip ko. It is the focus or the obsession with VP Inday Sara that I think has to be addressed. Tungkol pa rin dito, attorney, sa Chief Security ni VP, anong connection kaya? Bakit nila tinanggal ang Chief Security dito sa pinasisilip nilang SALIN ng OBP? Hindi, yung ano yan sa confidential funds issue pa rin yan, na sinasabi nila na parang kasangkot di umano yung security officer. And again, benefit of the doubt, may katotohanan ba yan? Pwede siguro, pero yung timing ba and yung prudence, no, on the part of the OP and the executive branch, na parang ayaw po ba nila na palamigin muna ang ulo ng buong bayan? Katatapos lang ng rally, nagkaroon ng mga banggaan, nabuhay na naman yung Duterte versus Marcos na sarsuela. Parang kaawaan sana natin yung bayan natin na hindi mabugbog ng sunod-sunod ng ganitong uri ng sakit. Yung time first. Time first muna. No? Hinga muna, hinga. Hinga lang. Kasi we can't judge naman yung
yung wisdom nila, no? As to dapat bang kasuhan tanggalin si Officer La Chica, dapat bang imbestigahan yung salin. Kung palagay nilang trabaho nila yun, sige, gawin nila. Pero meron namang timing kasi, nagmamadali ba yan? Nagmamadali ba yan? Ang pinakaminamadali natin dapat are budget issues kasi hindi pa tapos yung 2024, hindi pa tapos yung 2025, malapit na yung 2026. Hindi pa natin nasisettle kung ano yung unconstitutional, kung ano yung bawal dun sa ginawa nila the past 2 years. 2 years na eh, yung unsettled issues. Tapos, pagdidiskatahan natin yung same issue of 125 million na sa totoo lang in comparison ay maliit, na pwedeng imbestigahan naman yan ng mas maliliit na mga na departamento, no? Pero sa liit niya, nagiging highly publicized, nagiging political. Ang pangako nga nila, hindi nila ipopoliticize ang Office of the Ombudsman. So, yun po, ang sanang mangyari ay baka pwedeng pagpahingahin muna nila yung taong bayan mula sa highly political issues. No? Attorney, dalawang tanong na lang po. Sige na. Ito, meron kayang mangyayari dyan sa investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee? Meron kayang maakusahan? Meron kayang makakulong? Dapat managot sa napakalalang korupsyon? Yes and no eh. Kasi gusto kong sabihin yes, depending on sino nakaupo. Just like any investigation, it depends on the investigator. Tama? Opo. So, nagkaroon ng palit-palitan. Ang susunod na balita, baka raw si Bamang umupo, pwede rin daw si Risa, pwede rin daw si Alan, although malabo yun. Pero yung mga recent, yung Marcoleta to Lacson, has proven to be a bruhaha, nagkaroon lang ng gulo at gitgitan, girian, parinigan, chismisan. Walang nangyayari dun sa investigasyon. Of course, ako personally, meron akong bias which I admit na palagay ko, pag si Marcoleta ang nandyan, we will get to the bottom of it. Pero hindi nyo ko kailangan paniwalaan dyan. However, if you study all scandals na similar, NBNZTE, fertilizer fund scam, no? And all the similar issues down the line, may nangyari ba? Kung totoo lang. Correct. No? Nabalitaan nyo a few days ago, sino po yung na-convict recently ng Pasig RTC branch 58 ba? O 50? Sino nga yun? Si Janet Lopol. Ayun, oo, talagang Tama. ilang counts yun? 13 counts of money laundering. And she was fined something less than 100 million pesos. And Every count? 7 to 14 years for each count. Ayun. Mabigat-bigat. Pero RTC pa lang yan. RTC pa lang yan. Hindi ko alam kung titigil na yan dyan o meron pa bang aakyat papuntang Supreme Court. Hindi ko alam. But what is the key takeaway? 2013 pa yan. Tagal. 2025 na, anong petsa na, girls. Correct, oo. Tapos, tandaan mo, ang covered period niyan was year 2000 to 2013 of alleged misuse of pork barrel funds. Opo. Ngayon lang natin na solve ang isang tao. Isang tao pa lang yan. Na baka umapila pa. So to your question, meron bang mangyayari sa investigation? Heavily investigated din yan ng panahon namin. Nagsimula yan 2013. Sariwang-sariwa pa ako. Batang-bata pa ako. Lolo na ako ngayon. Kasosolve pa lang. Tagal din. Ilang taon na kaya? Pati sila Ben Hurloy. Kung naaalala nyo yung mga whistleblower dyan. Di ba? Yun yung parang supposedly, allegedly, na illegally detained and all that. No? So, hindi ko alam kung may mangyayari. Okay. As an encouraging point, gusto ko lang kasi itong issue ngayon. Kasi if may difference, what is the difference? Dati, ang iniimbestigahan, yung budget distribution, kung saan napunta. Pero finally now, we are discussing corruption at the legislation level. Yung proseso ng paggawa ng budget. Yes po. We are on the right track. Sana tumuloy.
At mukhang yun din yung parang pinipigilan ng mga ibang nasa kapangyarihan. Dahil alam nila, ang tutumbukin yan, yung proseso talaga. And once that process is fixed, wala na makakapagnakaw. So I think yun yung issue ngayon that kailangan natin tutukan. Last na lang, attorney. Itong tungkol naman po dito sa panawagan ni Kiko Barsaga na People Power ngayong October 12, ano po masasabi niyo? Well, I support all legal forms Legal of forms. expression of dissent and petitioning the government for redress of grievances that is enshrined in our Bill of Rights. So, ang para sa akin, go. It's not an illegal assembly. Ako, pupunta ako. Pupunta ka? Yes. Mhm. It's not an illegal assembly. So far, lahat ng pronouncements about it have been legal in my opinion. Walang panawagan ng violence or ng destruction of any public property. Wala namang inciting to sedition. So why would anyone not join? No, if you share the same sentiment. Kasi ang maganda po dito sa movement niya, malinaw yung gusto niyang panawagan. Kasi ang nangyari nga nung September 21, iba-iba yung panawagan eh. Mhm. Yung iba, BBM resign, yung iba, Sara resign, yung iba, corruption resign. Okay. Di ba? Hindi. Yung iba naman, blurred nga. So sa akin, hindi ko po nilalait yan. Ang sa akin, kanya-kanya po tayo ng mga opinion. Opo. Pero itong kay Congressman Kiko Barsaga, very clear ang hinihingi niya. No? Gusto niya talagang pababain ng Pangulo or panagutin. And wala pong masama doon. Empleyado po natin ang ating Pangulo at kung gusto Ayun. natin siyang panagutin Mhm. at kung gusto natin pag-isipan ng pagsisanti sa kanya, karapatan po natin yan. Ayun. Huwag violente. At sana nga, huwag galit eh. Mhm. Pwede namang dito lang. Yes. Di ba? Maraming salamat po, attorney. Ako po ay, karangalan po sa akin to na ako'y kinakausap niyo pa rin. Thank you, Sa Atty. attorney. Ay, last na lang. Paano po sa 2028? Maasahan ba namin ulit kayo? Hindi, alam ko yung ibang politiko, may mga, dyan, yung mga pagpapa-suspense na mga, Aha. pero ako hindi ko naman talaga alam because I only follow, on this world lang, I only follow the will of the people. Mhm. But spiritually, ako, yung kung ano yung sabihin sa akin ng Diyos sa dasal. No? So, we'll see. Tsaka wala akong pera, ipautangin mo ako. Tatakbo. Thank you, Atty. Pag na, tapusin na natin, attorney, mangungutang ka na eh. Salamat. Salamat po. Ganyan talaga, pag gusto mo umalis ang tao, utangin mo. Okay. Salamat po, salamat. Thank you po. Thank you, Atty.